Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain." Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po namin pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo." Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa.
Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagpakumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside him. Then he said to them, whoever welcomes this little child in my name welcomes me. And whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For it is the one who is least among you all who is the greatest. Master, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to stop him, because he is not one of us. Do not stop him, Jesus said, for whoever is not against you is for you.